Hello once again, welcome to my channel. Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Hangad ko na nasa maayos kayong kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Minsan pa inayos kong ibahagi sa inyo ang isang revelasyon, makapanindig balahibong kasinungalingan na ating matutuklasan. Bago ang lahat ay nais kong pasalamatan ang Inang Reyna Helen sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon para sa misyon na iniatang sa kanya ng mga ninuno mula pa sa simula. Nasa haba man ng panahon ng laban ay tunay naman na sa takdang panahon ng Diyos na may lalang sa lahat ng bagay ay mangyayari ang lahat. Tunay na walang makakapigil dahil kung ang kasinungalingan ay may panahon para mamayagpag ay may taktang oras at panahon din para ito ay magwakas. Kaya minsan pa ating pakinggan ang matinding revelasyon mula sa isang kaibigan ng sambayan ng Maharlika at tagapagtanggol ng katotohanan. Atin siyang kilalanin. Once again, Her Royal Highness Queen Helen Abdurrahjak. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is Queen Helen Abdurrahjak, Elizabeth III. December 5, 2024. Kumusta po kayo dyan? Nandito ako sa Putria. Kaya, antay lang kasi hinaharangan nila palagi. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is Queen Helen Abdurrahjak, Elizabeth III. December 5, 2024. Kumusta po kayo dyan? Nandito ako sa Putria. Kaya, antay lang kasi hinaharangan nila palagi ang Baginda Helen Fatima Nazaria Abdurrahjak. Kaya, thank you for watching, Ma'am Flory from Hong Kong. Nagpapasalamat ako na nag-aabang kayo palagi sa aking mga ginagawang proseso sa pagbigay ng liwanag sa atin lahat. Unang-una, sa araw na ito, pinasasalamatan ko ang mga grasya na itinulong sa akin sa kabukiran diyan sa Mindanao. Dato Talim, maraming salamat. General Swaib, Kakarajata, lahat ng mga tumutulong sa akin, alalahanin natin sila at ipagdasal natin sila. Lahat iyan, no? Ma'am Flory, lahat kayong mga nag-ambag-ambag. Siyempre, nandiyan din ang Panay Island, Princess Lucia Fuljanan, laban. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Panay, nasa pangangalaga ng Raja Sulaiman Princess, ng lahat ng mga prinsesa sa kabukiran. Salamat. Tinatawagan ko rin ang ating Sultan sa Lanao, Dato Don. Malapit na iyan, kaya nga kailangan lang natin talagang wag sama-sama. Magandang umaga din sa inyo, Dato Don, na talagang hindi nagpapabaya sa misyon na ito. Tinatawagan ko rin ang mga kasama natin sa Amerika, Dato Mario, sa Vatican, sa Roma, Princess Glory, Ma'am Mergos, lahat kayo dyan, sama-sama na ito. Okay, Ma'am Milba ng Hong Kong, kung niro-roll call ko kayo dahil karapat-dapat po kayo. Ma'am Jo, ang aking mga anak na nakikinig sa kabukiran, kapatagan, kabundukan, lahat iyan sinasabi ko sa inyo. Ngayon talagang kahit medyo may sinat at talagang ang aking pakiramdam ay medyo siyempre sa klima, magkaiba ang klima ng Malacca kesa sa Manila.
Pinasasalamatan ko rin ang Lolo Akdam Aksadam Aram na talagang ito na at ito pa at ito pa. Yung mga nagpadala ng aking mga ayuda mula sa Kabikulan, Ma'am Demetria Pura, Celeste Dreo, Josephine Mata, Marlon Mata, salamat po. Sa kay Jovita, Oka, at saka Ma'am Nilda Cabase. Lahat po kayong mga nasa hanay ng chapter ng ating mga kalululuhan na nandiyan po sa Bicol. Maraming salamat. Sana magkaisa na ang mga iniwan sa atin na mga liderato. Hindi ko man sasabihin pero nandiyan kayo. Lahat, antay kayo. Kasi alam ko na hindi na ito magtatagal. Grabe ang hirap ni Queen. Pero alam ko, nakikinig kayo lahat. Lahat kayong pinagbilinan ng kayamanan na kailangan ng itodo dito sa misyon. Huwag na kayong mag-atubili. Kasi ang ginawa ko, binaybay ko ang kailangang ilabas. Kailangan kong iladlad sa buong mundo at makita ang kasinungalingan na ginawa ng ating mga liderato sa politiko, sa militar at sa mga taong naghangad na magiging may-ari, quote-unquote, ng kayamanan na ito. The mother account, maraming naghangad niyan na sila kuno ang signatory. Sa ngalan ng ating mga forefathers, mga elders, ang sinasabi ko palagi, ilalabas ko ang pinakatinae ng kasinungalingan. Sorry po, dahil talagang tumutulo ang ating mga sipon, pero hindi ako patatalo sa araw na ito dahil meron akong ibibigay na pinaka-importante na pananalita sa buong mundo. Nagpakasakit ako. Naghanap ako ng kakampi. Pero ito, sinabi ko sa inyo. Katotohanan at justisya. Ito ang timbangan ng mahal na ina. Kung kayo hindi naniniwala sa Rule 36, maniwala na lang kayo sa martial law. Kasi ang martial law, ganun pa lang yan. Pero, ang Rule 36, mas masahol pa yan kapag kayo ay napatunayan. Mabait sa mabait ang mga katulad namin. Pero pag inabuso at nilagay na sa sukdulan, hindi naman yata patas na palagi na lang kaming nagpapakumbaba. Nagpapasalamat ako sa ating financial Sultana Madelon Sulab, lalo na ang ating mga kasama. Hindi ko man pangalanan pero nagpapakasakit. Isa lang ang masabi ko. Marami na tayong pinagdaanan. Marami na kayo na pinagbilinan. Marami na kayong binigyan ng otoridad. Pero marami sa inyo nang iiwan sa ere kapag nakuha na nila ang kanilang gustong hangarin sa pamamagitan ko. Lahat ng testamento ang hindi nila alam, may kopya pa rin ako. Ngayon, sa araw na ito, kung sumasabog na ang Bulkan Taal, Bulkang Mayon,
bulkan ng Kanlaon. Physical na pananalita pasasabugin ko ngayon. At ito ang siyang makatulong dahil dito natin maiipit at matutuldukan ang pag-imprenta ng polymer at ng ibang pera dito sa bansang Pilipinas, maharlika. Masyado kayong umangkin, masyado kayong nag-atim na kayo iyan at kayo ang signatory. Gusto ko maramdaman ninyo ngayon ang kahihiyan na mismo ang balat ninyo, ang bawat balahibo ninyo ay mananagot sa Rule 36 at sa Korte ng Soberenya. Ginamit niyo ako in good faith. Binigyan ko kayo ng otoridad. Ngayon, ang padrino, ang packager ni Lisa Araneta Marcos na naging sultana para agawin ang katauhan ko. Siya ang nagmamando over sa Malacanang. Kawawang Bongbong, hindi kita matawag presidente dahil hindi ka elected at hindi na kayo otoridad. Dahil ang authority lumampas na noong September 16, 2013. Iyan ang pinakahuli na binigay ng palugit sa inyo. Pero sinuway nyo ako. Sinuway ninyo, kumo ako. Ang tingin ninyo ay isang pinakapobre sa buong mundo. Pinasasalamatan ko pala na ako ay na-capture ng Hollywood Time Magazine at iyan ay kumakalat na sa buong mundo. Pahiya ang mga reyna, hari ng media, ng TV sa Pilipinas. Lalo na ang mga print ads na sumuway at nagbigay ng pasakit. Philstar na nag-publish ng hindi maganda. Lahat kayo pahiya. Mabuti pa ang ibang bansa kinikilala si Queen at pinagmamalaki. Pero kayo, ano kayo? Pahiya kayo, di ba? Marami pang publicity. Pero pag ayaw ninyo dahil kinokontrol kayo ng ating presidential communications, noon pa binabayaran kayo. Lahat ng Intel, lahat ng NICA, lahat kayo nagbabayad na hindi ilabas ang mukha ni Queen sa TV station. Pero nung araw, nagbabayad ako dahil bayaran ang bawat TV station. Bayaran ang bawat print ads. Pero pasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa mga nagbigay ng pagkakataon na ito ay makikilala tayo. Dahil pag nakilala si Queen, kilala ang buong bansang Pilipinas Islas at ang Federal Republic of Lupasug, of the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Pasasalamatan ko yung mga taong nagbebenta ng kanilang mga special, yung mga gold nila, yung iba, ninakaw pa nila, isuli nyo yan. Kasi hindi nila akalain. Pinatay nila ako in testament, in documents. At dito malalaman ninyo, dahil hindi na kayo makakalusot. Polymer, sumpa. Polymer, huwag ninyong tanggapin. Dahil dito ngayong araw, malalaman ninyo kung sino ang nagmanipula ng Central Bank Bureau of Treasury. Dito, makahiya. Kumapit kayo
nakakita lang kayo na pwede ninyo akong gamitin, pumasok kayo. At ako naman, in good faith, palagi kong sinabi, in good faith, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Kaya nga dito, alam ninyo, simple lang ang hiling ko sa inyo. Magtuwid na kayo bago mahuli ang lahat. So, meron tayong tatawagan. Meron tayong ilalagay ngayon via phone pots or video, ilalabas ko. At ito ang magpapatunay. Dahil ang testamento ko sa Central Bank naka-address sa isang tao na iyon pala ay patay na at ginamit nila. Yan ang malaking kasalanan ng treasury ng Central Bank. At ang mga packager, mga lawyers, mga judges, at ang mismo ang Malacanang at mismo ang presidente ang siyang mananagot dahil dito. Lalo ninyong pinapaiksi ang inyong kapalaran. Kagabi marami kayo nag-meeting, fellowship. Wow naman. Pag politika ang pag-uusapan, bumabalik kayo sa fellowship. Ano? Fellowship ng drugs? Fellowship ng panloloko? Fellowship ng pagbabayad ng mga balota? Fellowship na. Pero common no election, pasensyahan tayo. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo si City Hall Lima, si Ma'am Pearly, na siyang magbibigay sa atin ng katotohanan. Dito, tinatawagan ko siya mismo para maintindihan ninyo na merong mga tao na kailangan ng bigyan ng hustisya. Dito, makikita natin. Ma'am Pearly, alam kong nakikinig ka sa mga preliminaries ko at narinig mo mismo ang mga kasabwat dito na naging kawawa tayo sa buong mundo dahil inangkin nila ang kayamanan. Bago ko ilagak ikaw at ibigay ko sa iyo ang floor, lahat gusto ko isabi mo dahil bilang isang misyonarya, inalay mo ang buhay mo, itinakwil ka ng pamilya mo, itinakwil ka ng mga kaibigan mo, katulad din sa akin. Ganyan ang nangyayari sa atin. Wala na akong kaibigan na titira dahil ang alam nila mga baliw tayo. At hindi pa dahil mga scammer tayo. Ngayon, mga halakak ang ibigay ko sa mga kaibigan kong mga hindi naniniwala, kundi pera lamang. At nagsanib sila, iyon pala, mga ibang grupo. Lalo na, manggagamit, manggagancho. Maraming salamat at dahil lumantad ka at kaya mong ipagtanggol dahil pag natuntun natin kung sinong nagpapanggap, iyan na, tiklo ang polymer at ang polymer na yan ang siyang papatay sa kanila dahil illegal at hindi sila. At kung ito ang nagpipirma na siya kuno ang may karapatan, lalo mismo United Nation magkakaroon ng tinatawag natin loyalty check. So magandang umaga sa iyo, ipopone patch kita. Iyan po ang ating guest sa araw na ito. Nakapokus po kayo, dire-diretso lang, pinopokus kita ngayon sa aking camera. Ma'am Pearly, go ahead. Okay po. Magandang umaga po sa lahat. Mano po, mahal na rin na. First and foremost, my grateful thanks, my utmost respect and grateful thanks to our Almighty God for giving me a chance to speak and expose the truth. Maraming visit na kumbaga nga, nakikinig lang ako, tahimik lang po ako. Pero ito ay hindi ko kayang itago ang buong katotohanan dahil sa dinadawit nila at sinisiraan ang pangalan ng Aba Martin Idi Hornido Terwata Dinata. Ito po ang mukha. Ito po. Ito po si Tatay Martin, natay na.
2015. Ayan. Nagiging yes, Queen. Binubuhay nila sa testamento. Naririnig ko ang pangalan Attorney Arturo Art Rosales, Doc Santiago, Michelle Angela Bonivi, Augusto Suarez, sa lahat ng mga broadcast po ninyo, mahal na Rina. Nakikinig lang po ako. Ang pag-aakala ko ay nagbago na sila. Dahil galing sila sa It's Martin Foundation, sila ang magrupo na ma-breakaway na gustong ipapatay si Engineer Ireneo Lat Villapando noon pa man. Ngayon, linugustusan nila ang kanilang kasamaan. Dahil alam nila na sa foundation, no second chance. At ito ngayon hinihiling ko sa inyo, mahal na hari. Naway ipataw sa kanilang ulo ang Rule 36 sa ngalan ni Aba Martin Edi Hornido Terwata Dinata na sinisiraan nila. At kung sino man yung nagpapanggap, mahiya ka. Dahil kahit mag-isa ako, kaya ko ipaglaban at manindigan dahil patay na ang ama, ang tatay. Ang ginagawa niyong, kumbaga nga, pagpapanggap ay matutuldukan. Dahil marami ang nakakaalam na patay na si tatay. Ito ang mukha niya. Ito ang mukha niya. Physically, wala na siya, pero spiritual, kasama natin siya. Kasama namin siya at handa namin ipagtanggol ang kanyang pangalan at linisin sa buong mundo. At tinatawagan ko ang makasamahan ko. Alam nyo, manindigan tayo. Ang tagal na. Gusto nyo lang na kumbaga nga makamkam kayo ang manguna dahil nakikita nyo may pera. Pero ngayon, hindi ako pwedeng manahimik at hindi pwede akong isa walang bahala na lang. Ang paninira nyo sa pangalan ni Tatay Martin, ang paggamit nyo, ang pagbuhay nyo sa patay. Kasama ba si Augusto Suarez dyan? Ma'am Perlik? Augusto Suarez kasama? Kasama po si Augusto Suarez, mahal na Rina. Pati na po ang kasama sila ni Augusto Suarez, Doc Santiago, Arturo or Art Rosales, Michelle Salazar Binibi, Angela Binibi. So, mahiya kayo. Dahil, kumbaga nga, masakit sa akin. Kahit mag-isa man ako, hindi niyo ako kilala. Kasi hindi niyo ako naabutan at hindi tayo nag-abot sa National Office. Ngayon, ang mga testamento, dokumento, ginagamit niyo sa pangalan ni Tatay Martin para sa kalukuhan niyo. Mahiya kayo. Dahil ako mismo, maninindigan. Mag-isa, kaya kong patunayan ang lahat. So, ito lang po masasabi ko, mahal na Rina. Nakikiusap po ako na sana ipataw ang Rule 36 sa mga taong to. Masusunod! Maraming salamat po, mahal na Rina. Okay. Maraming salamat, ma'am. At least alam natin na merong nanindigan at tuloy-tuloy lang sa pakikinig. At ihahawi mo na kita. At dito, pakinggan mo ang lahat ng ating mga sasabihin. Magandang umaga sa iyo at tuloy-tuloy lang ang ating pakibaka. Diyan makita ninyo, talagang napakasakit. Araw-gabi, binubuno ko sa ngalan ni Apo Aba Edi Martin Hornido. Pero yung pala ay patay na. Ngayon ang tanong, sino ang kasabmat ni Secretary Lucas Bersamin at ang law firm ng mga Rosales Salazar na naiyan ang mga nagbibigay ng patunay kuno na sila ang may-ari ng kayamanan ito? Sinabi ko na, hindi ako papayag
na kayo ay mananalo sa kalokohan ninyo. Hindi nyo man lang inisip, marami kami nasasaktan nang dahil sa inyong pagkukunwari na kayo ang may-ari ng divine wealth. Sa ngayon, ilabas ninyo. Hinihiling ko yan. Lahat kayong taga-Negros, taga-Panay, ilabas ninyo yung mga elders na iyan, kasi kung hindi, kayo ang tadtarin ng Rule 36 na ito. Masyado kayong naging mapangahas. Masyado kayong naging isang sakim. Matagal na dapat naghintay ang maraming grasya para sa lahat. Pero anong ginagawa ninyo? Kinakamkam, inaari, nagpapakabusog, at doon mismo napatunayan, dahil sinusundan ko bawat buntot ninyo, marami po kayo. Itong araw na ito, lumabas ang pinakatinain ninyo. Ngayon may mukha ka pa, Liza? Agustus? Kayo. Ngayon meron pa sila. Ibabalik ko. Sino yung tinatawagan? Ma'am Perly, para magpanggap ulit. Iniimbitahan po nila ang bantay kay Tatay Martin kasama ang kanyang pamilya. So, alam ko, kaya wala kayong, kumaga nga, alam ko ang mga move, kaya wag nyo nang gawin pa. Dahil alam na rin na nag-alaga kay Tatay, si Jerlyn. So, para sa kapakanan ni Jerlyn, hindi ko lang po sasabihin ang kanyang, pero alam na ma-break away dahil sila po ang talagang gustong kumamkam sa mga kayamanan. Maraming salamat ulit. Kasi dito, pinatay nila ako sa testamento. Ngayon, lahat ng testamento ko in legality, pwede nilang isabi na hindi ako. Pero ang hindi nila alam, marami akong records. Paano kayo nakapagpalabas ng pera? Paano kayo nagkaroon ng trading platform ng mga bullet trade ninyo sa maling sistema? Kayong mga taga-United Nations na inuutusan, matagal ko nang sinasabi sa inyo na ilabas ninyo kung sino ang dapat managot. Dito masakit man sa akin, pero kailangan kong ilantad na. Dahil nakikita ko ang mga polymer. Ngayon, pasalamat din sa ating presidente. Yung appointed ko, yung appointed ng Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo in the Federal Republic of the Philippine Islands. Hulihin lahat ang may hawak ng plate ng illegal printing. Wala po yung otoridad na sirkula. Wala po yung otoridad ng pag-imprenta. Ngayon na nailabas na ang ginagamit nila na Apo Aba Martin Hornido, Terwata Dinata, na yan ngayon ikokonek ko doon kay Alnas bin Abdul Gapar na tinatawag na Apo Aba sa Sulu. Ayan, pag iyan na nagkakaroon ng limpak-limpak maleta ng Malaysian ringgit, pati Malaysia mananagot. At sino ang pumipirma para sa eleksyon ninyo? Dahil ang Sultan of Sulu mula 1935 hindi na pumirma ang totoong Sultan Sulu dahil inagaw na iyan mismo ng tropa ni Tagyan Taliano, ni Baron Overbeck, ni Alfred Dent. Alam iyan ng attorney in fact, Ferdinand Idralin Marcos Sr. Ngayon,
Malalabas niyo pa ba yan? Ilabas niyo na kasi ang alas ninyo. Dahil ako, alam ko, hindi na ako pumapayag. Masyado niyo nang inagrabiyado ang sambayanan. Dahil kontrolado niyo ang Malacanang. Ngayon lahat, senador, kongresista, nagbisa kayo. Sinong binisahan ninyo? Ang peke na Apo Aba Martin Hornido na kasama ni Lucas Bersamin? Hindi nyo kaya ang katotohanan, at ang katotohanan mismo ang siyang magbibigay sa inyo ng hustisya. Palagi nyo akong iniinis ngayon. Kayo ang inisin ko dahil lumantad. Hindi lang si Ma'am Perle ang kasama ko. Pero sa hangad na matuldukan kayo, tuldukan dahil kayo ang gumayak sa lahat ng kabangkuhan, lalo na sa Bureau of Treasury. Inipon ninyo lahat kuno ang accounts. Dito makikita natin, malaking kasalanan iyan. Yan ay economic sabotage. Na sinasabi ko sa inyo noon, ibalik nyo na yung polymer na yan. Binigyan nyo ako ng pagkakataon. Hinati-hati ninyo, may testamento tayo. Ngayon kaya tumatawag kayo doon, paano yan? Kung kaya kong kausapin ang patay. Kasi ang patay, binubuhay nyo. Ang buhay, pinapapatay nyo. Katulad namin ni Radja. Sino ngayon ang ibabalikan ko na nagpakidnap kay Radja? Mula sa Davao, mula sa Sulu, hanggang sa Sabah. Sino ngayon ang balikan ko? Bantay sa lakay. Yan ang tawag sa inyo. Ngayon, kaya ayaw nyo akong ilabas sa print ads dahil bayad yung mga lahat iyan. Kasabwat ninyo eh. Biro mo pati mga cloud accounts, pinakikialaman ninyo na hindi na dapat. Alam ninyo, pasalamat ako sa Diyos Ama na nakauwi ako ng buhay dito dahil alam ko ang misyon ninyo. Ililigpit ako sa Malacca, Malaysia. Pero hindi nyo ako makuha-kuha dahil meron akong gabay, meron akong bantay. Kaya pala nung birthday ko, talagang lahat kayo makakarma lahat na nagplano niyan. Ngayon, how many times sinasabihan niyo ako, wag kayo kasi papatayin kayo. Yun pala kayo? Kayo pala? Matagal nyo nang pinaplano? Nandito pa ako, anong sabi nung mga tropa ninyo? May video kaya kayo? Magkakasama kayo lahat? Basta ang akin lang, Ma'am Perle, nandyan si tatay. Hindi naman nila alam na alam ko. May kahinatnan. May mangyayari sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako ang kinalaban ninyo. Ngayon, Secretary Lucas Bersamin, paano mo ma-explain yan? Araneta, makahiya kayo sa balat niyo. Ang inyong packager ay pala manluloko. Niloko ninyo ang buong bansang Pilipinas Islas. Niloko ninyo lahat ng mga bangko. Sa paglabas ni Ma'am Perle, ngayon, sino ngayon ang mananagot? Pati ang kaninyo mananagot. Kaya dito, simple lang. Sumurrender na kayo. Dahil kahit anong gawin ninyo, magpaligis na kayo sa train. Walang Senado, walang Kongreso, walang Malacanang. Kasi may batas ang sovereign niya. May treaty
Now, sabi ninyo si TVM, ilabas nyo, tadtarin pa yan ng Rule 36. Dahil claimants yan. DNA. Now, kung ginamit ninyong DNA ko, kasama kay Ama Ali at pinalitan ninyo, pati kay Kuya Raja, na iyan ay nakaugat sa konspirasiya, sa misrepresentation, stolen identity. The highest crime is identity theft. In the financial world, that is the severest na pag misrepresentin nyo sa katauhan ng may katauhan. Patay na si Marcos, binubuhay ninyo. Yung Marcos na nasa akin, hindi Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Ang pangalan ay pangalan. Ngayon ilabas nyo rin. Kaya nga, dito, sa ngalan ng Vatican, sa ngalan ng hiniram na pera mula sa Sultanato ng Suluan, North Borneo, sa Sultanato ng Royal Hashemite, Suluan, Sabah, hindi ninyo mapipigilan ang katotohanan. Sa araw na ito, nabulatlat kayo, nagulat pa kayo, dahil may hinahawakan kaming mga tao na buhay magpatotoo. O di ngayon, anong gawin ng Malacanang? Ditimbog si Secretary Lucas Bersamin dahil kasabwat niya ang peking Apo Aba Martin Eddie Hornido Teruata, dinata napatay na in 2015. Ako niloko ninyo, may parusa kayo. Yan ang hindi nyo alam. Nakalagay kaya itemize kayo roon. Jokno, Benjamin Espiritu, Leguesma. Sino pa? Marami kayo. Attorney Art, alam mo ang telephone number ko? Matagal ko na kayong pinapatawag. Ni isang update. Ngayon, how much more kung puntahan ko ang Department of Foreign Affairs na alam ko na pina-apostil ninyo lahat ang 6 na accounts ko. Paano yan? You better have to save your face. Dignidad, kredibilidad, hindi lalabas si Ma'am Perly kung wala siyang ebidensya. At hindi rin ako magsalita kung hindi ko alam ang aking sinasalita. Pero ngayon, election kayo? Lahat ng ginagamit ninyo, polymer? Nagpa-imprenta kayo kahit sa ang dakon ng Pilipinas? Nirecognize ng Bureau of Treasury? Sino ngayon iyan? So, sino ngayong mananagot? Si Manong Remolona? Kayo-kayo lang. Ang Central Bank hindi sa inyo. Hindi niyo pagmamayari yan. Lahat ng backup. Sa Royal Family yan. Buo kami. Ang Sagrada Familia. Buo kami. Kaya kong ipagtanggol. Ilaban ng buhay kamatayan ko dahil buhay kami. At kailanman hindi nyo kami maaagawan ng pagmamayari namin. Buong mundo ito. Biro mo 2010 pa dapat. Humarang lang kayo dahil ang sultan ninyo, si Fidel V. Ramos, pinaasawa sa anak ng sultan ng Brunei. Sino ngayon ang kasabwat dito? Sultan ng Brunei, dahil dyan kayo nagpapa-imprenta sa Bimp Iyaga. Dyan mismo sa pusod ng Palawan. Alam namin yan. Alam mo, nag-iinit ako, pero sige lang, namumutla ako o namumula na. Kung po pwede lang, kainin ko na lang kayo ng buhay ng dahil sa kasinungalingan ninyo na walang patpat. Lumalaki kayo. Kinakain ninyo yung hirap at pasakit ni Queen kung saan naghahanap ng pera dahil magharap
magpapalabas kayo ng pera. Alam nyo yan, may records din ako. Meron akong records kung paano ko pinapadala ang pera. Kaya kayo naman, ngayon, mga OFW na nagsabi sa aking scammer, kayong mga nagsasabi na walang kwenta, ngayon, iniladlad ko na sa inyo na ang may kasalanan, ang Malacanang, ang nagpanggap na signatory, ang nagsabi na silang may control ng Central Bank, Bureau of Treasury. Sino yung si Fonashier? Ayan, kasama. Lahat yan, ang hindi ninyo alam, nasasakute yan sila sa iba't ibang bansa. Sinisave lang kung sinong wealthy family na yan. Yan mananagot din. Kasama si Pangilinan. May testamento kaya kayo binigay sa akin. May mga kontrata kayo, kaya pala tinatawagan nyo yung pamilya ni Apo Aba Martin para magpanggap. Katulad din yan doon sa kay Padre Jose Jesus Manay. Ako, mga buhay kayo, mas maganda sa akin kasi talagang ilalantad ko rin kayo. Paano yan? Yung mga nagsusultan-sultana, biro mo, nagpa-appoint pa kay Pax Mangudadato para kunin ang katauhan ko. Sinong planado yan? Sino yan? Sa loob ng Malacanang. Hindi niyo man lang inisip na talagang bibultahan kayo, at isa pa ang sumpa ng rule na iyan. Hanggang sa piktong angkan ninyo, sa kaapu-apuhan ninyo. Kung hindi kayo takot, bahala kayo. Basta ako, naniniwala ako doon sa ginagawad ng matatanda. Maraming nagsasalita. Sila yung mga hinahanap ko. Ang hindi nila alam, intact kami. Ako pang didiktahan. Marunong si Queen magpakumbaba, pero pag bumuelta, kawawa kayo. Kinawawa nyo ng husto si Kuya Radja. Ngayon lumantad ang katotohanan. Sino ang isusunod ninyong magpanggap na Apo Aba? Yan ang tanong ko ngayon sa inyo, Executive Secretary Lucas Bersamin. Dahil kayo talaga, kawawa kayo. Many times kinakausap ko kayo ng matino through my emissary. Matigas kayo kasi meron kayo palang hinahawakan. Kawawa kayo. Ipo-focus ko ulit ang mukha ng matanda. Ayan. Yan si Apo Aba Martin Hornido Terwata Dinata. Patay na in May 15, 2015. May 21st, 2015. Pero yan ang ginagamit nila para dyan. Masakit. Masakit. Masakit lahat. Ang hirap gumawa, bumuno ng testamento. Pero iyon pala ay talagang sinadya nila. Nalamangan ako. Kung nakikinig kayo ngayon, katulad ng pakiusap ni Ma'am Perly, sumuko na kayo. Dahil maraming masayosaan. Marami kayo. Mula caretaker president, kasi walang election. 2016, wala na yan. 2013, tapos na ang treaty ng Mapilindo na yan ang nag-ugat pa. Kaya ang mga nagka-claim up to France, mananagot din kayo. Wala nang patawad dito. Rule 36. Malaki ang kasalanan nyo eh. Alam ninyo, sobra ang pahirap ninyo kay Queen.
Hinaharangan ang barko para makarating lang ang testamento sa inyo. Para makapag-release ng pera sa pangalan ni Queen. Pero nung nakita na nila na hindi nila ako mapaikot sa kanila, dineclare ninyo akong patay? Lahat ng bangko? Shut down! Ano pang hinahintay ninyo? I-shut down na yan! Ito malaking iskandalo ito sa buong mundo. Bawat Pilipino namnamin ninyo ang sakripisyo ni Queen mula 2010. Sinong nakikinabang ngayon? Sinong kumukuha ng credibility ngayon? Si Queen ang nagpakamatay magkaroon ng peace and order sa pinakapusod ng Ligwasan, Maguindanao, lahat sa Lanao. Pero kayong BARM, ang naghahakot na kayo ang nag-peace and order, bayaran. May BARM, walang BARM. Ayan, napatunayan ninyo bilang Islam na mumugad sa inyo ang kasinungalingan. Bayaran. Lahat ng opisyalis ng BARM, magbabayad kayo sa soberenya. Dahil marami kayong pinatay kahit hindi kayo kasama, pero the contribution, nakiayon kayo sa maling sistema. Sila ang nagbigay ng kamatayan sa mga taong pobre. Sa Sabah Stand-Up, pinadamitan ninyo ang mga pobreng pinapapatay ninyo, pinahabol ninyo sa lahat dato. Malacanang, Miswari, Ramos, Pinoy, Marrojas. Hindi kayo nahiya sa akin? Ako yung nagsastop ng giyera doon. Pinadrugs ninyo ang mga binayaran ninyong mga taga-Basilan para magkaroon ng Zamboanga Stand-Up. Ang sa lahat dato, binayaran ninyo. Ayun ang apo-aba na isa ninyo, si Alnas bin Abdul Kapar. Kaya limpak-limpak na maleta, kayong mga pamilya at mga kasabwat na politika ng Sulu, kinain ninyo haram. Haram! Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang mga pananalita ninyo na bukon-bukon. Ito, mukha ni Helen. Nagpakamatay, isalba kayo. Pero, mas pinaboran ninyo ang laro ng politiko. Sakur-sakur ninyo. Patay na lahat yan. Ngayon, pag hindi no hinuli si Murad, ang totoong Murad patay, putol ang daliri. Iputulin nyo kaya yan para i-present sa akin. Kasi ang totoong Murad, putol ang hintuturo dahil sa pag-away nila ni Ombrakato. O tingnan nyo yan. Nalalaman tuloy ang sikreto ng Malacanang ni Bongbong Marcos. Hindi nyo akalain na meron kaming patunay. Si Apo Aba Hornido, wow naman. Siya ang advisor ni BBM, anak niya pala si BBM, ipatay na yan. Di, ghost din yan si BBM nyo. Ghost leader, kasi ghost yung signatory ninyo. Signatory, sinungaling. Napahiya ako sa buong mundo. Ako ang ginawang scammer, pero kayo ang gumamit. Lahat kayo na financial team, pagdusahan niyo ito. Dahil nasira ang kredibilidad ni Queen nang dahil sa pag-push na para makarelease kayo. O ngayon, kami na ngang may-ari, kami pang pinipit-pit ninyo. Paano kung sasabihin ko sa inyo, meron akong karapatan, sunugin ko kayo lahat. Wala na akong pakialam masunog ang Central Bank. Wala na akong pakialam na kayo mismo masusunog sa impyerno. Dinidipahan ko kayo pero ayaw niyong maniwala. Pasalamat pa ako. Buhay ako. Buhay ang mga anak ko. Buhay ang mga lolo.
Kayo mga naglololo na dinidiktahan si Queen, mahiya po kayo ha. Ang lolo na totoo nandito sa akin. Ngayon, ilabas niyo yung sinong lolo ninyo sa pinansyal para magkaalaman. Kasi hindi ko na kayo sasalbahin kapag pumutok lahat ang bulkan. Yan pala gusto ninyo ha. Mahirap magalit. Kasi mag-alburuto lahat yan. Pero kung kayo'y naniniwala, ang pagbabalik ng mga lolo, Aram Akdam Aksadam, sa ngalan ng Diyos Ama sa kalangitan, ng Allah, ilaban ang katarungan, ang kapayapaan, at ang kaunlaran. Peke ang polymer. Peke lahat ng imprenta na ginawa ni Digong, ni Aquino, at lalo ngayon, ito. Peke. Ituloy nyo para maganda ang labanan. Ituloy ninyo. Kayo ang maghihirap. Hindi kami. Mahirap palang masaktan. Biro mo, barko mismo pinapastop dahil emergency, kailangan mag-release, ipapadala. Bandal-bandal, walang tulugan si Queen dahil kailangan ng Central Bank. Pinagtatawanan niyo ako. Ako luhoan. Pero kayong nakikinabang. Biro mo, nagpiprinta kayo ng pera? Absuelto kayo? Polymer ninyo parang ano lang? Dahil kayo? Kaya mga kababayan, ano pang inaantay ninyo? Lumabas na kayo. Niloloko tayo ng gobyerno na caretaker. Bumaba na kasi kayo. Bumaba na kayo. Para matapos na. Kasi wala rin kayong papuntahan. Wala kayong papuntahan. Si Ma'am Perly, matagal nang nagmamanman. Nung sinabi ko na yung katotohanan dahil ang duda ko mismo, bakit hindi nyo ilabas sa akin, makipag-usap yung matanda sa akin? Kasi kung lolo ko talaga, kung kadugo ko talaga, hindi pwedeng mayakap ako. Pero ni minsan, hindi nyo nilabas. Dahil, malalaman ko. Kayo nalawan ko. Nalaman ko ngayon. At maraming salamat sa paninindigan mo, Siti Halima. Kasi, dito, makikita ng mga senador, makikita ng mga kongresista na pinahiraman ng otoridad. Tapos na 2013, nagbigay pa ako ng 5 taon na grace period. Nag-end ng 2018. Ngayon, nagbigay pa ako ng transitory, hindi pa rin nila inunor. Kaya sinong dikdikin natin? Firing squad na lang, papunta doon. Sa Luneta. Wala na akong patawad. No mercy. Ako pa ngang patayin ninyo eh. Pero ngayon, booking na booking kayo. Kayo ang nag-signature. Bawat prenta po ng pera, meron pong nagsasign dyan kung sinong royal family na naka-assign. It's my time. It's my time. And Kuya Raja, as the grandson of Malaysia,
Kayon, kawawa kayo Brunei. Dahil pinakamayaman dito, taga Brunei, anak ni Brunei, ininakaw nyo lang. Pinahiram lang kayo. Hindi nyo kami tinulungan bagkos pinapapatay nyo yung totoong mga dugo. Dahil in favor of all the claimants. Yan ang ginawa ninyo. Now, dito nakikita lahat. Kung kaya ninyong ipagtanggol ang misyon na ito, tulungan nyo ako. Dahil alam ko, kami, meron na kaming patutunguhan. Ibangon muli ang Marawi, Dato Don, Amiril. Kasi lahat ng pinagbilinan ko nadala ng BARM. Na ang BARM, akala nila sila yung totoo, ang nagpapatakbo, Batikan. Dahil sa kasulatan, extended by them. Binawi ko na yan eh. Kahit sino pa sa kanila. Kahit tagtarin nyo pa ako. Mabubuhay ako. At ito ang gagawin ko sa inyo. Ngayon, mag-away kayo, Sara Duterte versus them. Pare-pareho kayo may kasalanan. Kaya ginagawa ninyo, mga clowns na lang kayo dyan. Wala din kayong pera kasi null and void ang lahat ng batas ninyo. Mula 1986. Lahat kayo, wala kayong hiyang maano. Kasi null and void. Null and void dyan. Ngayon, sabihan nyo ako, ay di, yun na nga ang sinasabi ko. May batas ang sovereign niya. Let it be. Kaya, ako'y nagpapasalamat na talagang pinaunlakan nyo ngayong araw. Ang pagkakataon na mailabas ang katotohanan na hindi kami, kaya lahat kayong mga nagsasabing mga claimants, hindi nyo pa rin makukuha yan. Dahil kami, tapos na kami sa aming mga attestations. Nagkataon lang na ang kumuha, ang inutusan, ay nasa hanay ng mga claims. Pero, unti-unti namin silang natutuntun. Kaya maraming salamat at hindi ko na lang pangalanan pa yung iba. Kasi pagkakataon na ninyo para ituwid ang kamalian. Kaya sa ngalan ng samahan ng Imperyo ng Lupasug, iipunin ko kayo para iparamdam sa inyo na ang kayamanan ay para sa lahat. Hindi yung mga nasa kanila lang. Biro mo, absuelto kayo, polymer, nag-iimprinta lang kayo kahit saan. Manigas kaya kayo. Kaya nga, kayong mga nakaka-receive, ibalik nyo sa bangko. Ngayon, ang lahat ng bangko, binigyan na yan ng notice. Kaya ngayon, tingnan natin sila kung anong gawin nila. Hindi pa ako nagbibigay ng final na paraan. Shutdown! Now, paano tayo mabubuhay? Tulungan. Ngayon yung patay buhay, ang buhay patay, papatayin kayo ng mga pinapapatay ninyo. Maraming salamat at sa muli magpaalam tayo, Ma'am Pearly. Maraming salamat po, Mahal Arena, sa pagkakataon na binigay mo upang mailabas ang buong katotohanan. Ito po, ipinaglalaban namin ang katotohanan at gusto ko lang po na manindigan tayo at magkaisa para sa laban at para sa misyon na may sakatuparan para sa ating lahat. Maraming salamat po, Mahal Arena. Walang anuman, laban para sa lahat, para sa buong mundo at para sa ating lahi na matagal na nilang inaapi, niyuyurakan at inaapakan. Ito namang mga kasama natin na akala nila nandoon ang grasya, ibigay ko sa kanila disgrasya. Yung mga nagsasabi si Tiburcio Villamor Marcos ang signatory, hindi. Walang signatory, kundi nasa atin. Yan lang ang masabi ko, kahit magpaligis na kayo ng train, kayo namang mga nanluloko, kayo namang manluloko, huwag niyong intayin, ma-firing squad kayo. Kasi hindi na ito basta-basta. Pinapataw ko na ang Rule 36. Ang Rule 37 pa yan. At kung ayaw ninyong makinig,
ang batas ng soberenya. Mas masahol iyan. Maraming salamat dahil dito nakita ninyo walang kwenta ang Bureau of Treasury ng Central Bank dahil pinugaran ng masasamang elemento. Ang patay binubuhay, ang buhay pinapapatay. Maraming salamat. Masalam.